Yo! What's up mga pamangkin? Wait lang, wait, check lang. Nasaan na yung... Ayun, so kumusta mga pamangkin? Sana okay lang kayo lahat. Tsaka sana kumain na kayo. Concern ka sa kanila, Tito Syempre D. naman. Mas maganda, pwede lang din hindi kumain. Basta nanonood ka ng Tito Col kasi mabubusog ka na. Pamangkin. Hello mga pamangkin, sorry for not... Ang tawag ko? Mag-English na naman kasi ako eh. Sorry kasi hindi kami live last Sunday kasi may sakit si Tito D. Ba? May sakit ka ba dito? Oo, meron naman. Medyo hindi ako okay noon. Tapos may ano din kasi inaasikaso. Oh, I see. At least ngayon ay nakapag-live ulit tayo. Anyways, this is an early version na naman ng podcast natin, Tito Ding, ha? Kasi kadalasan 8 o'clock tayo eh. Kasi Tama. ngayon maaga tayo kasi may lakad later. Tama Ano ba? pala, anong mas maganda yung tanong ko noon, yung pinos natin? Live tilapia o alive tilapia? Kailangan mo sagutin yan eh. Ano ba to? Kapag live kasi, Tito Ding, Yung alive muna, baka mas ma-explain. kapag alive tilapia, yun yung Buhay. yun yung wag ko na alam. Wala may kahirap naman tanong kasi bakit kayo ba mga pamangkin? Ano ba dapat ang nakalagay sa karatula? Live tilapia or alive tilapia? Ikaw ba dito din? Anong sagot mo doon? Hindi ko din alam kaya tinatanong ko. Ano ba ibig sabihin ng live? Buhay. Buhay? Yung alive. Hindi. Kasi baka live. Kasi naka-aquarium sila. Oo, kasi may show sila. Oo, may show sila. Parang yung Tito Cool. Live ngayon, di ba? Oo. Live Tito Cool. Ngayon, kung wala tayong live, alive Tito Cool lang. Oo. That solves our problem for tonight, mga pamangkin. Anyways, magandang gabi. Binabati muna namin sa lahat ng supporters na sumusuporta sa Tito Cool. Pasensya na rin at meron pa akong chipon. May chipon pa ako ngayon. Thank you sa nag-share kay Tita Sheng at sa pa-heart ni Tita Ni Elsie. Tita Elsie. Tsaka binabati ko rin pala Paano si may Ano na yung heart? Teka, hindi merong bago. Hindi na uso yan eh. Paano ba? Isa lang kasi kamay mo eh. Hindi. May bago na eh. Hindi na uso yung ganun eh. Hindi na rin uso yung gano'n. Yung gano'n. Hindi na rin uso yun eh. Meron ng bago eh. Hindi eh. Nakalimutan ko na kasi pero... Ba't pag sila cute? Pag tayo eh, parang parang malaswa. Di ba? Ganyan yung heart to. Valorant yan pare. Valorant. Alam mo sabi ni Tesseng, verb naman ang live. Ang alive kasi adjective. Kaya pala hindi ko rin alam. Ang alam ko sa adjective hindi siya verb. Verb yung lumilipad. No. Yung adjective, yung addiction. Okay. Adjective, yun yung kinukuha mo sa school. Di ba? Pare, hindi mo kasi pwedeng sundan yung walay ng mas walay. Hindi okay lang kasi maka-cancel out. Kapag walay, tapos sinundan mo ng walay, maka-cancel yun, magiging habe. Yun ang rules of joke. Ay, sorry. So, habe yung sinabi mo. Habe yung, hindi Habe na yung sa akin. Oo nga alin dun yung magiging habe? Yung sa akin kasi mas walay ka na eh. So, yun pala yun mga pamangkin. Anyways, our topic for today is wet, mga pamangkin. At kung napapaisip kayo kung bakit wet ang pamangkin, umantabay lang kayo. Kasi later, soon you'll find out kung bakit wet. At saka, mag-abang din kayo kasi later, meron ulit kaming Titos on the Spot. Tama, yun na lang pangalan ng segment natin, Tito Ding. Titos on the Spot. O kaya on the spot, titos. Binaligtad lang yun. Magagalitan mo tayo ni Tito Ding. Hello kay Tita Donna, if ever na napapanood niya ito from Canada. I miss you. Alright, good morning. Alright. Good morning. Galingan mo dyan, ha?
Gagalingan ko rin. Anyways, mga pamangkin, sana nakapagpahinga kayo this weekend kasi isang linggo na naman ng bakbakan na itong susunod na ano. Lalong-lalo sa inyo, si Tita siya yung balita ko na pwede ba sabihin na ano? Na nangangailangan na Okay lang. nangangailangan siya eh. So anyways, Nangangailangan na sabihin mo. Baka mamaya good item na nangangailangan siya ng assistant. So if ever interested kayo at hindi niya nga maano sa ano niya, mag-PM kayo kay Tita Sheng. Huwag sa amin kay Tita Sheng Tapos sundin niyo yung instructions. Anyways, mga pamangkin, eto na nga, ano ba ang naisip mo, Tito Ding, sa word na wet? Kung wait lang, kaya pala wet tayo kasi sinundan natin yung topic natin ng mga nakaraan na, ano na yun? Labasan. Labasan. Ay, labasan. Sorry. Labasan. Nagre-green-minded ka na, Tito Ding. Labasan, pasukan. Okay lang na napapanahon din kasi yung wet kasi tag-ulan ngayon. Oo. Kaya Pero din ako nagpakalbo eh. Ha? Kasi tumalsik. Hindi, yung pawisin din kasi tong ulo ko, Tito Clint. Anong kinalaman nun sa ano? Ay, wet. Oo, Pawis. wet. Gets ko na. Kala ko kasi i-connect mo siya sa tag-ulan yung yung pagpagupit mo. Kasi ulan yung kaya akala ko i-connect mo sa ulan. Pero tatanungin na nga kita, Tito Ding. Anyways, anong naisip mo kapag naririnig mo or nababasa mo ang salitang wet? Maliban sa maliban sa yung isa na hindi pwedeng banggitin. Yung yun nga, yung tagulan, uso ang sakit, parang ganun. Tama ka naman kasi totoo nga, nagkasakit talaga tayo. Tama. Ang dali ko nga magkasakit naambunan lang ako ng konti nung nakarang. Nung sobrang lakas. Lakas. Sobrang lakas. Kaya, pero saglit lang ako naambunan, tapos nagkasipon agad ako. Baka naman nag-car ka pero bukas yung pinto. Ay, yung bintana. Hindi naman. Pero bumili kasi ako ng ulam, so umuulan nung bumalik ako sa sasakyan. Kaya nabasa ako. Pero konti lang yun. Kaya tataka ako. Ang bilis ko naman magkasipon. Siguro dahil din sa amoy nung nabasang yung lupa na umalingasaw nung nabasa. Anyways, ako naman, Tito Ding, marami akong naisip tungkol sa word na wet. Bukod dun sa iniisip mo na iniisip ko na rin. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan, Tito Ding, sa word na wet, ay yung mga experiences ko na may kaugnayan sa wet. Uy, parang sounds interesting. Wow, what a comment. Pero Tito Ding, bago ko umpisahan yung experiences ko, tatanungin muna kita na experience mo tungkol sa wet. Okay, mag-cite ka ng experiences mo tungkol sa wet nung elementary ka. Elementary? Pag Tito Clint, lalo na pag yung tagulan talaga na tapos pasaway kasi ako dati na may payong naman. Iniisip ko kasi pag nagpayong ka, hindi ka cool na tama, totoo yun. Totoo. Kumbaga lalaki ka ba't ka magpapayong? Parang totoo ganun. yun. Pero ngayon, hindi na pwede kasi iisipin mo na yung kalusugan mo na Ayun, so papasok ako uuwi ako na basa. Siyempre, matik, makakagalitan. Sure yun. Di baling basa ka mo Huwag ka lang magpayong. Oo, at least cool. Parang ganun yung naisip mo dati. Pero totoo naman sa mga bata, Hindi ko alam sa panahon ngayon, pero nung panahon natin, kung mapapansin mo, kahit naman siguro sa mga kalaro mo, or maliban siguro sa mga babae talagang, may dala silang payong pero sa mga lalaki na elementary noon, parang bibihira din naman ang may dala na tama. Na kumbaga maliban payong. na lang pagdala ng magulang nila. Susunduin. Ikaw ba, Tito Ding, sinusundo ka ba nung elementary? Hindi, malapit lang yung katabi na namin yung elementary. Sa bagay. Ako naman, di naman ako sinusundo nung elementary. Umuwi naman ako mag-isa. Pero minsan, sumasabay ako sa school bus. Ganun. Pero hindi ko alam kung binabayaran ni mama yung school bus dati. Pag sumakay ako, sinasakay naman ako nun. Hindi ko alam kung paano nun. Supposed to be paid out yung Oo, kasi may mga regular ka rin nakikita mong sumasakay sa school bus regular sila.
So, umulan man o hindi, sasakay sila sa school bus. May sundo, may hatid sila noon eh. Pero ako noon, hindi naman regular eh. Parang, hindi ko sigurado Unregular. Eh. Hindi regular, unregular. Pero hindi ako tuloy-tuloy nag-school bus na alam ko. Pero nag-school bus ako minsan. Ba, mabait lang yung driver. Pwede. Shout out sa driver. Taga dyan lang actually. Nakalimutan ko lang yung pangalan ni Kuya. Pero anyways, ako naman Tito Ding. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na, wait lang. Basahin ko lang yung comment Tito Ding. Bago ko ituloy yung kwento ko. Wet market. Okay. Tama naman si si pamangkin na Elsie. Anyway, sa akin naman pamangkin. Hindi ko alam kung gawain din ng ibang bata nung elementary. Since elementary yung pinag-uusapan natin. Ang pinaka di ko makakalimutan na experience ko nung elementary kapag dating sa word na wet, yung pagtakas ko sa pagligo sa irigasyon. Sa mga anong Tagalog ng irigasyon? Irrigation. English. Hindi, yun, Irrigation? Irrigation ba Tagalog ng irrigation? Ay, hindi. Ilog? Hindi naman. Ilog ba yun? Hindi naman, di ba? Ilog ba? Basta irrigation na basta lang. irrigation na lang. Yung ganun. Ang ano ko dyan, hindi ko sinasabi na nag-irrigation ako kasi sure na papalo irrigation. Nag-irrigation ako patubig na galing sa dam. Ginawa ko bang komplikado. Anyways, tumatakas ako dati na maligo sa ganun. Hindi ko sinasabi kasi sigurado mapapalo ako pag uwi ko kapag nalaman nilang naliligo ako sa irigasyon. Kasi maraming namamatay sa mga bata na sa irigasyon. So, maling akala. Hindi maraming namamatay sa irigasyon, lalong-lalo na yung hindi marurunong lumangoy, tapos naitulak lang or na lang. Naglalaro lang sila sa gilid, tapos biglang nahulog sa drop ng irigasyon. May mga ganun eh. Pero ang pinaka ko dyan, hindi ako naliligo dun sa babaan ng tubig sa irigasyon. Dun sa labasan sa kabila. Hindi yung drop. Yung drop out. Hindi, yung labasan ng drop. Para hindi ako maipit sa loob ng drop. Kasi merong yun eh. Merong parang bababaan na gano'n. Drop nga eh. Yung mga kalaro ko, pumapailalim dun eh. So, yun naman sa akin, Tito Ding. Ikaw naman, Tito Ding, since tapos na tayo sa elementary, papasok naman tayo ngayon sa high school. Ano ang experience mo ng wet sa high school? Wet, yung... Bukod dun sa napupo ka. Hindi ako napupo. Nakasagasa ako ng pupo na tumalsik sa uniform ko. Bali, wet high school, masaya yung yung experience ko ng wet ng high school. Hindi pa rin ako nagpapayong. Yung sabay-sabay kaming umuwi. Tapos bali kasi ganito kasi yan mga pamangkin. Ito yung kalsada. Ngayon may kanal. Tapos dito parang may sementado siya na basta sementado. Ngayon ang ginagawa namin pag tagulan, tatalon-talon kami doon na Tapos yung iba nagtutulakan. Pero syempre dahil may mapapatungan naman siyang semento, o di goods pa rin. Parang abulan din na Tapos meron pang isa, pero hindi naman okay ito para sa akin na Tinulak nyo? Hindi. Naglalaro ako ng kite. Sa saranggola. Hindi, saranggola. Naglalaro ako ng saranggola. Ngayon, sa sobrang tuwa kong tumatakbo patalikod na Paano tumakbo ng patalikod, Tito Ding? Explain ko pa ba dito? Wala akong tatakbuhan patalikod. Abang ginaganon ko yung saranggola, tapos likod yung ano ba? Yung takbo ko patalikod na kasi nakatingin ako sa saranggola. Ngayon hindi ko namamalayan. Kanal na pala yung totoo to. Totoo to excuse me totoo to mga pamangkin. Bali nung nasa kanal na ako, biglang lumagapak na lang ako, tapos pagtayo ko, dumudugo na yun. Tapos Patatalo ako. ang kasi doon, ang kasi dati, imbis na i-comfort ka, napapagalitan ka pa lalo.
Yun yung ano doon. Dumudugo yan, tapos pinapagalitan ka ba? Seryoso yun, oh. Yun lang, ikaw ba, Tito Clint? Bago ko ito ding basahin ko muna yung ano. Sabi ni Jelson, wet, nag-antay. Wali talaga si pamangkin na Jelson. Sabi naman ni Albert, sabi niya, nawet din ako, Tito Clint. Ay, sorry. Sorry, pare. Nawet din ako, Tito Clint, nung nahulog ako sa imbornal. Ang dami niyo palang naka-experience na nahulog sa imbornal, sabi niya. Yung nagmamadali ka na dahil malilate ka na, tapos yung kasama mo, nagbe-makeup pa lang at sabi niya, wet lang. Parehas kayo ng joke ni pamangkin na Jelson. Anyways, mga pamangkin, sa akin naman, ang experience ko sa wet, bukod dun sa sinasabi mo, Tito Ding, na sabay-sabay umuwi. Ang naalala ko kasi, nung high school kami, isa sa memory ko na sa pagiging wet, birthday ko kasi yun, tapos sumali ako ng softball, na sport yung softball, kasi may lasaan nun sa Lasalle. Sumali ako, tapos nagpa-practice pa rin kami kahit umuulan na siya. Hindi naman sobrang lakas na ulan, kumbaga, ambon na papuntang ulan. Nasa transition na siya, ganun. Tapos sa sobrang yabang ko, siyempre, third base na yun, nakaapak na ako. Papunta na ako sa home. Tapos, ang nangyari sa akin, nadulas ako kasi yung lupa sa school namin dati, talagang madulas siya kasi may mga damo siya na nahaluan ng ng putik. Pares tayo. Nahaluan siya ng putik na damo. Kapag naghalo yun, tas napakapakan ng mga naglalaro, talagang dudulas yun. So, nangyari sa akin, nagpop yung kaliwang balikat ko dito. Naitukod kong ganon. Tukod, Tagalog ba ang tukod? Naitukod kong ganon. Nagpop siya. Tapos, syempre, kunwari, cool lang ako, ganon. Ang ginawa ko, inikot ko yung balikat ko hanggang nagpop ulit siyang ganon. Hanggang ngayon, tuloy siya. Hanggang ngayon, nagpa-pop out tuloy siya. Tumutunog siya. Kapag nagsuswimming ako, napapansin ko na didislocate pa rin siya kapag yun naman yung isang experience ko sa wet nung high school ako. Ito, Tito Clint, share ko lang. Ako marunong ako sa mga bones na ganyan. Pwede kitang i-Cairo kung chiropractor na. Chiropractor? Base lang sa YouTube. Nakailang video ka na ba ng YouTube? Marami na, may tiwala ka ba? Pas na graduate ka pala ng YouTube sa chiropractor. Graduate ka pala ng YouTube sa chiropractic. Chiropractic? Siguro kasi nag-aaral pa lang. Pag nagpa-practice pa lang, chiropractic. Pag tapos na, chiropractor. Chiropractor. Anong chiropractor? Ikaw yun. Yung person. Pero yung ginagawa mo, yung ginawa mo. So, pag nag-aaral ka, so yung chiropracticing, pag graduate mo, chiropractor ka na, tapos chiropractor ka. Pero pag nagtatrabaho ka na, ginagawa mo na yung chiropracticing mo. Chiropractoring. Sige, sa wet na tayo. Let's go back to wet, mga pamangkin. Ito naman, punta naman tayo sa college, Tito Ding. Ano ang experience mo as wet nung college? Wag. Nagalangan ako may tanong sa'yo eh. Baka iba na yung experiences mo nung college. Meron pa rin. Wet na experience ko naman galing naman ng gym na Siyempre, as usual, pasaway pa rin na imbis na hintayin tumila yung ulan, go pa rin na kasi naka-motor pa lang gamit ko dati na Share lang. Anyways, wala ka lang iba i-share? Wala kasi yun lang din talaga. So, mabait ka nung college talaga? Kaya pala. Ako naman, mga pamangkin, share ko lang na, syempre, nagsishare nga tayo. Ang experience ko naman nung college, ang hindi ko makakalimutan, isa sa mga experience ko na sa pagiging wet. Nung nag-aaral ako sa Baguio, tapos kung natatandaan nyo yung Baguio na Ondoy, di ba ang tagal na umuulan nun? Dun sa Manila nun, yun yung binaha. Pero nung nasa Baguio ako, yun yung tuloy-tuloy din na ulan noon. Tapos, anong nangyari? Kakaubusan na ng damit, syempre, ganun. Talagang papasok ka na basa ka na, talagang nakatsinelas ka na nga lang tapos uuwi ka ng basa.
Tapos, as in talagang pag-aakyat kasi ako sa paradahan ng jeep tol sa Baguio. Talagang sinasalubong mo yung basa na, ano, na daan na rumaragas ang tubig na gano'n. Talagang lahat nasalubungin mo. Ayun, share ko lang din. Yung tipong hindi mo alam saan papunta yung gaganto mo. Kaya tatapusin mo na lang. Pero totoo yun. Pero totoo yun, Tito Ding, ha? Hindi ako nagjo-joke dun, ha? Kasi kung nagjo-joke yun, joke. Gagano sana ako. Wala ka na ba iba share doon? Kumbaga, yung episode natin ngayon dahil tagulan, kumbaga, sinishare lang din sinishare natin naman yung natin. wet moments Pero, natin na. Tama. Mga wet moments natin. Pero Tito Clint, na ano ko lang, naisip ko lang na yung parang nung elementary to college, parang iniisip ko na hindi cool kapag nagpapayong. Pero ngayon kasi na hindi na, parang mas iniisip na natin yung kalusugan natin. Mas maganda pa rin na hindi ka bawasan sa pagkalalaki kung magpapayong ka. Kasi totoo tulad yun. na lang ng Tito Clint, tulad na lang ng sa araw, hindi rin naman okay na masyadong naarawan ka. Hindi lang dahil sa mainit, kumbaga dahil pwede rin magkaroon ka ng mga skin allergies, parang ganun, di ba? May tanong ako, Tito Ding. Ikaw ba yung tipo na, di ba nagmomotor tayong pareho? Ikaw ba yung pag nagmomotor lagi always naka-jacket? Depende. Pag sobrang init talaga. Pero pag yung kaya ko naman, halimbawa dati na lang nung nasa korpo pa tayo, sa umaga, hindi naman ako nagja-jacket talaga na. Kumbaga, kaya pa naman ilagay ko muna dito sa compartment, parang ganun. Tapos pasok. Kumbaga, hindi pa naman totally ganun kainit yung kumbaga, i-take mo muna yung init sa umaga kasi sabi nga Vitamin D. Vitamins daw na. Vitamin D ba? S. Vitamin S? Kasi sun. Paano? Sabi ni Nori Joy, nakahiga na ako kahit wet pa rin hair ko, bawal buhayon titos. Pwede yon basta ang higa mo tagilid lang. Seryoso kasi sa akin kasi mababasa yung unan mo Pwede. Yun ang nabasa ko naman diyan kasi kahit papaano nakikinig ako kaya nagbabasa naman. Ang nabasa ko naman, ang totaling makukuha mo kapag ganyan, yung hindi ka komportable. Wala naman daw totaling epekto yun sa uncomfortability. Sige, uncomfortable. Ayun. Hindi ka komportable sa sa maliban na lang kung sanay ka kasi may mga tao din talaga na sanay humiga na basa. Pa yung ulo, di ba? Usually lalagyan nila ng tuwalya sa likod. O kasi since sa lalaki kasi may lang naman buhok natin madalas So madali lang punasan yung. Ikaw ba, Tito Clint, na-try mo na ba yung ganun na? Oo, nung pagod ako, tas pagkahiga ko tulog din agad. Pero ako kasi usually naman natutuyo bago ka. Kasi sinasabi din nila mama noon na bubulag ka daw kapag lalabo daw yung mata. Pero wala daw sabi nila May napanood din ako na wala daw epekto. Wala daw epekto. Pero siguro dahil na rin sa mababasa yung unan mo, mababasa yung unan mo, higaan mo, talagang hindi ka makakatulog ng maayos tulad gigising ka. Yung ang masaklap pa nun, Tito Clint, pag tuyo na yung buhok mo, yung unan mo hindi pa, tapos babalik ka basa yung unan mo, di ba? Parang hindi ka komportabling humiga sa... Oo, kasi yung laway mo pa nga lang na basta hindi ka na komportable. Di ba kapag natulog ka, tapos naglaway ka, magigising ka, uncomfortable. Tama. Uncomfortable. Uy? Apo? May tanong pa ba kayo mga pamangkin? Yung sabi ng iba, nalabo pagtingin kapag nasa buhok. Oo, pero kapag kunwari, may crush ka,
hindi lalabo yung pagtingin sa crush mo kapag natulog ka ng basa yung buhok. Nag-joke ako, Tito D. Ay, hindi. Sorry. Oh my God. Hindi, ano. At least support. Sorry lang. No. Hindi, nakafocus kasi ano. Gusto kong mag-engage din. Mag-engage sa Sabi mga nga, pamangkin natin. Sabi nga ni pamangkin na Nori Joy, lalabo yung paningin na. Markado. Mas nakakalabo yung paningin kapag delayed yung sahod. Ano sinasabi mo, Tito D? Makakalabo ang tingin, magdidilim talaga yung paningin mo ron. Yung alam mong delayed yung sahod mo, kumbaga labo, tas na-delayed na naman na ano, kumbaga papunta na sa magla-block na yung paningin mo parang gano'n. Hindi ka, itatapat mo, Tito D. Walang lumalabas na ano. Paano na lang? Ay, okay na. Ay, sorry. Sabi niya, markado lang laway yung una, no? Kahit gaano siguro kaganda. Imposible sa ay hindi ko sure sa mayayaman, ha? Pero sa mga sa atin kagaya natin na, Huwag na mahirap. hindi ko sure sa mayayaman kung Average, ganun kalinis yung unan nila. Pero sa mga average na tao katulad natin, meron at meron yung unan na, yung magpalit nga ng punda na parang nagpapalit naman, pero hindi hindi araw-araw. Hindi naman siguro Mga sa taon, sa ibang lang din na weekly siguro. Gaano kayo kadalas magpalit ng punda ng unan, mga pamangkin? Yun ang tanong. Anyways, going back to the corner. Uy! Hindi, ano na yung sinasabi ko? Ito naman, tapos na tayo sa experiences natin nung nag-aaral tayo. And now, let's go to nung nagtatrabaho ka na, Tito Ding. Ano ang di mo makakalimutan na na-experience mo na wet nung nagtatrabaho ka na? 1, 2. Wet ped, hindi ko hindi ko maisip na, eto. Yung to the point na, di ba naka-formal tayo, na pumapasok. Tapos, minsan walang choice na walang tricycle. Di ba nakamotor tayong walang tricycle o kumbaga no choice ka kundi magmotor pa rin. Ang ginagawa ko na lang, mag-jacket. O kaya para minsan, hindi masyadong mabasa. O kaya minsan kapote, pero may nakakalusot pa rin kasi. Pero eto hindi ko alam kung related pa rin sa wet. Kasi sa siya sa comfort room siya yung mag-excuse ka ng iihi ka, pero tulog ka na wala Ginagawa mo yung Tito Ding. Oo, gawain ko yun. Bawasan nyo yung singilin nyo si Tito Ding sa sahod nyo nung nung nagtatrabaho pa siya. Ginalingan ko naman sa trabaho. Natutulog pala sa CR ginalingan ko naman sa work, kaya okay lang yun. Ako naman lang di ko makakalimutan. Isa sa mga di ko makakalimutan, Tito Ding, kasama nga kita sa experience na yun Yung nasa office ka na, nakauwi ka na galing sa office, tapos biglang may tatawag sa'yo, Kuya Clint. Yung faucet daw sa... oo. Yung faucet daw sa office, naiwang nakabukas, baha na raw yung nasa baba. Pero hindi naman tayo yung nakaiwan. Pero dahil tayo yung malapit at may... Siyempre, IT, lahat gagawin. Lahat gagawin mo, lahat ng sira. Pati washing machine. Pati washing machine. Yun. Tayo yung pinapunta nung time na yun, di ba? Tayo nila Ed, sino ba yung mga kasama natin noon? Si Verge. Tayo naglinis nung umaapaw na tubig sa office. Talagang minap natin yun, talagang Yun yung isa sa mga di ko makakalimutan na... Anong natin nun? Anong reward? Parang meron Meron ba? May OT yun yata Hindi ko matanda. Ay, oo, may OT. Pasok sa OT pala. Pasok yata sa OT yung time na yun Pero dapat, wag nyo kasing kakalimutan na ipatayin yung mga faucet. Kasi karaniwan sa mga, lalo sa cities, meron yung mga time na wala talagang tubig. So, ang alam nila, walang tubig. Kaya naiiwan na nakabukas yung tsaka yung mahirap yun, Tito Clint, kasi pwedeng mag-cause ng accident. Tsaka pwede din na mag-cause ng pagtaas ng bills natin, lalo na ngayon. Lalo ngayon at mahalang mga bayarin, di ba? Tapos, oo, kakulay ng mic ko yung bayarin. Kulay gold.
Anyways, mga pamangkin, tsaka nakaka-cost ng electrocution. Uy, tama. Electrocution, kasi, tama ba yung word? Na electrocute. Nakaka-kuryente. Baka ma-electrocute ka. Oh, ay, sure yun. Electrocute. Electrocute. Sorry. So, electrocute yan. Nakaka-electrocute yun. Lalong-lalo na, office, maraming saksakan yan. Maraming mga wires na nakakalat. Lalo dun sa di ba? Dati may mga nakakalat talaga na Tapos mabababa pa yung outlet na. mabababa pa yung outlet. Ang mahirap pa dun, Paano mabababa na outlet? outlet ba? Pag mataas, outlet! Sorry. Pero bukod dun sa mga yon, Tito Ding, sa mga tanong ko sa'yo sa bawat years ng mga experiences mo, ano ang experience mo na may na-realize ka? Ayun, yung kanina ko pa sinasabi na yun talaga yung pinaka na-realize ko, Tito Clint, na kasi sa totoo lang parang pabaya yung ngayon naisip ko na hindi cool na Walang kaya. oo. Kumbaga hindi naman kabawasan sa pagiging lalaki mo yan na Actually, ngayon, lahat naman Tito Clint, hindi lang sa pagiging payong. pagdala ng Ay, payong. pagiging Kumbaga hindi naman kasi dahil babae Alam ko na. gawain ng babae, hindi mo na pwedeng gawin. Tulad na lang ng maglaba, maghugas ng... Tama ka dyan, Tito kasi Ding. hindi yan kabawasan ng pagiging lalaki. Pasok sa wet yun, paglalaba. Oo. Pag-iinaw. Paghugas, oo. Pasok sa wet yun. At ito, proud ako na sinasabi ko na hindi na tinutulungan ko yung Fiats noon na pagdating sa mga ganun na kung pwede nga itinitake over ko na talaga sa pag-in. Ba't nakatingin dito? Baka hindi totoo yung sabi natin. Hindi, totoo yun. Nag-iinaw naman talaga tayo, di ba? Naghugas tayo. Naghugas tayo. Tsaka naglalaba. Oo. Tsaka yun nga, Tito Ding, gustong-gusto ko nga ngayon pag may nagbibigay ng payong. Inihintay ko nga yung payong na bigay ni Sir Brian. Wala pa nga eh. May payong na ngayon na nakaabang sa sasakyan. Ang problema lang, di ko nagamit nung nakaraan kasi nung umulan, nasa labas ako ng sasakyan. So, pwede siguro, papunta ako sa sasakyan, balik ako sa pinanggalingan ko, magpayong, saka bumalik ako sa sasakyan. Mas maganda siguro. Hindi naman eto Tito Clint, no, about sa paglalaba din. Kasi minsan may mga damit tayong inaalagaan din na kumbaga minsan kapag nagpa-laundry tayo or nagpapalaba tayo sa ibang tao, parang minsan yung care wala doon eh. Basta malabhan lang nila minsan. May mga ganun kasing tao din. Kumbaga, yung inaalagaan mong damit para sa'yo, okay, ay inalaga mo para sa iba. Parang wala lang. Kumbaga, mabilis kumupas, tas mapapansin mo may tas-tas na parang ganun na yung paborito mong damit biglang magaganon. Parang nakakalungkot. May experience ako dyan actually sa paglalaba na ganun yung nangyari sa damit. Bumili ako ng damit sa bench. Bihira akong bumili ng damit kasi hanggang ngayon butas-butas yung damit ko eh. Tapos one time ko lang nagamit, pagbalik ko galing baler. Ano na siya, kupas. May mancha na siya. Nahalo sa damit na basa. Since bago yun nung sinuot ko, hindi ko pa nilaban. Nagkulay siya sa tapos nahalo-halo yung kulay niya. Yun ang pangit ng... Diba parang... Kaya walang problema kung ikaw mismo yung maglaba na wala namang kabawasan. Tama ka dyan, Tito Ding. At dahil dyan may tanong ako. Kung napapansin mo ba, Tito Ding, kapag umuulan, madalas napapalalim yung isip natin. Ganun ka rin ba na kapag umuulan mas emotional ka, mas deep yung thoughts mo? Ganun. Hindi, deep. Sa akin, bigla-bigla na lang akong ganun na yung napapaisip na hindi dahil maulan, kasi kapag maulan mas antukin ako. Kumbaga parang mas gusto ko ng peace kapag hindi peace. Wala kang mabibilan ng peace kapag pag maulan. Kung ano lang nasa rep mo, yun lang yung makakain. Okay.
Hindi, yun parang pag maulan naman kasi, Tito Clint, ang gusto ko naman yung magpahinga. Parang mas masarap magpahinga. Pero kung yung mga deep thoughts na ano, parang anytime naman pag gusto kong isipin, parang gano'n. Parang sabi ni Tita Sheng, gloomy, naalala ko nga pala, na kwento ni Tita Sheng dati nung nasa Manila tayo, gloomy yung weather. Sabi niya sumasabay daw yung mood niya sa weather. Kapag gloomy din daw yung mood niya, sabi niya noon. Sabi naman ni Jelson, pag maulan, good weather. Ayun. Meron iba talaga mas preferred nila na umuulan. Napapatulala ka nga sa ulan minsan eh. Pero lagi nating Ako ano kasi pag maulan, binibilang ko yung patat. Oh. Hindi, pero ito mga pamangkin ha. Kung napanood nyo yung Parasite na movie, Parasite na gawa ng Korean na award-winning movie pa nga yan eh. Na yung ulan para sa iba, blessings, natuwa siya, umulan ng malakas. Umulan siya na ulanan yung mga halaman niya, na gaganda yung tubo ng umulan, gaganda yung tubo ng tama ba? Farm, ganun. Pero depende sa tanim. Pero meron din na tuwing umuulan na piperwisyo sila. Hindi ibig sabihin na kung ano yung nai-experience mo, nai-experience din nung iba. Kumbaga ikaw na napansin mo, nag-enjoy ka na sa ulan, naglalaro ka na sa labas ng ulan, meron yung ibang tao na nagdadalamhati sila or napiperwisyo sila dahil sa ulan. Halimbawa, yung mga butas-butas yung bubong, yung nababaha dahil sa ulan, yung tipong kahit simpleng ulan lang ay talagang babahanan ng mataas sa kanila. May mga ganun. So, ang sinasabi ko dito maging thankful kung anong meron tayo, pero at the same time, sana maintindihan din natin yung iba na magkaiba yung experience na nadadaanan natin. Tsaka yan, Tito Clint, sa mga pamangkin natin. Hindi lang sa mga pamangkin natin, sa atin na rin mismo. Na wag yung problema kasi nandyan na yan. 'Di ba? Kumbaga meron pang ibang tao na mas malaking problema. Kumbaga ang gawin mo na lang kung anong nandyan, o di maging masaya ka, o di kung madagdagan, or di parang +1 na yun, di ba? Tama. Kumbaga, huwag mong isipin, huwag kang malungkot na kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kasi malalagpasan at malalagpasan mo din yun. Tama yan. Kumbaga parang ulan, sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. Yun nga yung nagsisignify ng di ba, ng rainbow na ang sabi dito it signifies a new beginning. Tama ba? Kasi from yung sa tuloy-tuloy na ulan, tas yung bumaha, buong mundo binaha, tapos after nun nagkaroon ng rainbow. It signifies new beginning. Tapos mga pamangkin, share ko lang sa inyo. Nung bago kasi kami nung hindi kami magkasama, parang hindi. Naiyak ka pare. Sinusundo, tsaka hinahatid ko kasi siya sa bahay nila sa Rizal, sa Kirat nun. So, ang Kirat, kung alam nyo sa mga nakapunta na sa Kirat, sobrang maputik ng Kirat kapag umuulan. Kahit simpleng ulan lang, sobrang putik. Lalong-lalo na nung hindi pa gawa yung diversion road sa may Santiago City. Yung bagong tambayan ng mga taga Santiago ngayon. Yung BGC ng Santiago ngayon, sinasabi nila. Na-realize ko lang, naisip ko lang dati, na problema ako tuwing umuulan na magsusundo at mag-ahatid. Pero na-realize ko na serious pala yung effort parang sinabi ko sa sarili ko na this is it. Ito na yun, na nasa serious mode na kami kasi kaya ko nang tiisin yung baha or ulan para may hatid or may sundo lang si Yats. Yun yung isa sa mga nagpa-realize sa akin na ba't di ko titiisin, worth it naman. Parang ganun. Yun yung isa sa mga naisip ko lang sa may kaugnayan sa ulan. Ikaw, Tito Ding, parang ang emotional mo noon. Sa amin naman, Tito Clint, yung nakikita ko yung hirap niya na may punta kami ng Itiaga, di ba? May madala siyang gamit. Buhat-buhat. Naalala ko yung kwento mo nga. Ang hirap ng ganun. Pati computer, di ba? Sabi mo, yung asin, Pati labahin. Dinadala namin doon. Yun.
Pero sabi nga, may isang DJ nga akong pinapakinggan dati, sabi niya, sacrifice is the language of love, sabi niya. So, yung sinasacrifice natin para sa language of love, kumbaga, hindi siya sacrifice na in a negative way, negative way. Kumbaga, yun yung mga handa nating gawin, umulan man o bumagyo, para sa mga taong mahal natin. Either partner man ay kahit partner man natin or yung mga family members natin, tama. Tapos ito lang, magbigay ka, anong pinaka-realization mo sa ulan, Tito Ding? Bago natin ituloy yung Hindi ba parang Titos yung on the kanina spot. din? Yun na rin. Sige, ito lang, magbibigay lang ako ng konting lesson namin. Tandaan natin sa buhay natin maraming klase ng basa. Mababasa ka ngayon, bukas di ka mababasa, matutuyo ka rin. Ibig sabihin, yung parang sinabi mo kanina, ilipas din yan, these two shall pass. Tama? Pwedeng yung basa manggaling sa mata natin, ibig sabihin lang nun, napagod na yung soul na, yung natin, yung inner self natin. Pag lobas na yung luwas sa mata natin, ibig sabihin hindi na natin kinaya. Pero hindi ibig sabihin na nahihinto na tayo. Tama, kapag nagkasipon tayo, another wet na naman. It's a cold na tawag natin, di ba? So, ibig sabihin lang nun, pagod na yung katawan natin, we should also take a rest kapag pagod na yung katawan natin. Ano lang din yan, Tito Clint, parang calling mo na din sa katawan mo kasi minsan yan, yung pag-iyak na pagod ka na sa mga halimbawa nangyayari or pwede lang din tears of joy, parang ganun. Parang Pwede ano yun. lang din yan, yung parang napapanood ko, nababasa ko na sabi, pag inantok ka, itulog mo. Kasi parang yung katawan mo nang nagtatawag sa'yo na kailangan mo na ng Rest. pahinga. Tsaka Tama. yung nabanggit mo kanina na about pag-iyak, Tito Clint, na kasi lalong-lalo na sa mga kalalaki. Kumbaga, may mga kantyaw din kasing mabiro tayong mga kaibigan. Minsan na nakita kang umiiyak tas kakantyawan ka na kalalaki mong tao. Umiiyak ka. Parang ganun. Hindi rin tama. Hindi tama na. Kasi wag niyong, lalo na kapag yung isang tao umiiyak, nakita niyong umiiyak, tas kinantyawan niyo ng ganun. Kumbaga, kung nagawa niyang umiyak na kasama kayo, kumbaga komportable siya. Feeling ko yung mga ganun matapang na sila, kaya umiyak sila. Matapang na sila. Hindi dahil duwag sila or ano. Naipakita nila na umiyak sila. Yun yung katapangan nila. Tama. Mas matapang nga yung naipapakita mo yung mga ganun okay Emotions lang na mo. nakikita kang naglalaba. Okay lang na nakikita kang nag-uwi. Proud Okay lang proud ako dun. Okay lang na ano. nakikita kang umiiyak na Diba? Siguro, it's a shame na lang din siguro kapag nakikita mo na yung partner mo or sino man na naghihirap na sa ganito pero di mo pa rin tutulungan dahil ayaw mo lang magmukhang ano. Anyways, opinion ko lang yun mga pamangkin. Nasa sa inyo pa rin. Yun sa akin talaga totoo yun. Bahala kang mag-take dyan. Pero sa akin, opinion ko lang yun. Magpagalit kayo sa akin. Tama naman yun. Anyways, mga pamangkin, let's end the discussion about wet for tonight. We can move on for our next topic. Pero bago matapos ng gabi, we will have Tito Ding and I will have a game. Oh, English? Diretso. Hindi, pinapractice lang. Hirap makipag-communicate sa Valorant ng Tagalog eh. Anyways, joke lang yun. Game. Titos on the spot. Ang kwento natin ngayon ay drum roll. Si Tito Ding papasok ng trabaho ng basa. Alright. Sino mag-start? Ikaw. Sige. Bato, pick. Bato, pick. Basa, wet eh. Muntik na akong Muntik ka untog dyan. Bato, pick. Okay, mauna ka, Tito Ding. Paano ka nanalo? Bato ko. Baril, dalawa. Hindi. Okay, sige. Go, game. Ni? Di ba panalo ka? Kaya nga, ikaw mauna. Ay, ako ba? Oo. Sinong natin? Tito Ding. Papasok? Si? Sige Hindi, ako nga eh. Oo nga, ulit. Dapat kahit 2 words, basta magkatuloy yung okay lang, wag lang yung
Kasi pag silang, maliit lang eh. O, sige. Okay. Papasok Si Tito Ding, sa trabaho, kaso biglang, umulan. alam ko na, ulit. Oh. 2 words na lang. Oh, sige. Game. Ako na muna lang, ako na nga muna. Isang araw, Biglang umulan. nang malakas, Ang hirap mag-isip. O, sige, nang malakas. Sige, ulit. isang araw nang biglang umulan, nang malakas, Pero kailangan, pumasok ni Tito Ding, dahil meron siyang kailangang tapusin, dun sa palengke. pero Nakaapak siya. nang basang. Basang, Ikaw nag-umpisa. Nakahapag. basang 1,000,000. Uy, nice. Nice. Papunta na to sa good part. Uy. Basang 1,000,000 At pinatuyo. doon sa sampayan. Kaso, 1,000,000 nakasampay. Nakasampay sa sampayan. yun na eh. Kaso, ninakaw ni Tito Clint. yung 1,000,000, Pero, pinambili niya ito. Pinambili niya ito, nang Pansit Canton. ang dami naman. I-divide mo yun. 1,000,000 divided by 25. Pero naawa Si Tita Sheng. at pinagalitan si... Tito Ding. Akala ko na ikaw yung papagalitan eh. Nakalimutan ni Tito Ding. Sumasakit ulo ko. Yun yung yung hindi ko mailabas yung tawa ko ng... Wala na naman pinuntahan yung kwento natin, Tito Ding. Aray ko, sumasakit ulo. Magkakaroon tayo ng poll, mga pamangkin, kung dapat pa ba namin ituloy yung Titos on the spot. Pangalawang beses pa lang namin nag-Titos on the spot. Pero walang pinuntahan yung kwento. Walang pinupuntahan maayos. Ang magtatanong tayo, please comment sa comment section kung dapat pa ba namin ituloy yung Titos on the spot o hindi na. Hindi, tsaka ito mga pamangkin, no? Kung may mga gusto kayong pag-usapan na, yung tulad ng sinasabi natin palagi after live na, magsabi lang kayo. Ngayon, kung gusto niyo ng privacy, hindi naman namin sasabihin kung sino kayo. Topic lang. Yes, and of course, wag kayo may mag-sponsor. Kung gusto niyo mag-sponsor, anytime, any day, pwede natin pag-usapan yan. Wag, paano pag St. Peter? Ganun. Goods lang, no? Uy, may mga ganun. Oo, may mga talaga, ganun. may mga, In advance ba't naman sila tayo mag-isip. tatanggi, di ba? Advance sila magano. Kasi tulad na lang ng iniisip natin sa insurance, na kapag kumuha ng insurance, pinaghahandaan mo na yung mo. Oh, meron Ganun talaga lang ganun. din yung ibang tao. Yun, sa totoo lang, Tito Clint, may pa nga may hindi lang yung sa St. Peter ang Kumbaga, pati na rin yung... St. Peter and Friends. Oo. Hindi yung paglalagyan na rin nila. Parang ganun. Kasama Walang na yun. problema dun. Walang problema. Tama yan. Mas maganda yung may ganun. Mm. So, wala kang pinuntahan yung kwento namin, mga pamangkin. Siguro next time, pag nag-comment kayo, wag na tuloy. Anyways, maraming salamat, mga pamangkin. And that's it for this week for the wet episode ng Ayun. Tito Cool. So, maulan pa rin mga pamangkin. Sana wag kayong matakot magdala ng payong. Yes, and stay healthy. Don't be like us. Alright. Alright. Maraming salamat. And this is us, Tito Clint. And I am Tito Ding. And we are ending the live right now. Alright, goodbye. Have a good night, mga pamangkin. Stay cool on Monday to Saturday till Sunday.